Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Otway, na nagtatrabaho sa kailaliman ng nagyayalong ilang, para sa isang kumpanya ng petrolyo sa lugar na tila nasa dulo ng mundo. Siya ay karaniwang tinanggap para harapin ang mga mandaragit sa paligid ng lugar ng trabaho, hayop man sila o anumang bagay na nagbabanta sa mga tripulante. Simula nang mawala ang asawa niya, wasak na ang kanyang damdamin. Karamihan sa kanyang oras ay ginugugol niya sa mga masasakit na alaala kasama niya. May mga pagkakataon na sinubukan pa niyang tapusin ang sarili niyang buhay, pero sa bawat pagkakataon ay may pumipigil sa kanya. Dahil kung tutusin, ang paggawa ng huling hakbang na iyon ay hindi kasing dali ng iniisip ng mga tao. Malapit nang maghanda ang kumpanya na pansamantalang isara ang mga operasyon dahil inaasahang magiging matindi ang paparating na mga bagyo sa taglamig, ang kaligtasan mismo ay magiging mahirap dito sa labas. Kaya, lahat ng manggagawa ay sumakay sa isang eroplano upang tuluyang lisanin ang nagyayelong kaparangan na ito. Sa labas, nagiging masama na ang panahon, patuloy na niyayanig ng malalakas na hangin ang eroplano. Pagkaraan ng ilang panahon, biglang hamupa ang kaguluhan at unti-unting nagsimulang mag-relax ang mga tao. Ang ilan ay nakatulog pa nga, ngunit si Otway ay nananatiling gising at nawawala sa mga alaala ng kanyang asawa. At pagkatapos, nang walang babala, muling tinamaan ng malakas ang eroplano. Tumingin si Otway sa labas at napagtanto niyang bumalik na naman ang bagyo, mabilis na nawalan ng kontrol ang eroplano. Dahil alam niyang hindi maiiwasan ang banggaan, mahigpit na itinali ni Otway ang sarili sa pagitan ng mga upuan sa tabi niya. Pagkatapos, sa loob ng ilang segundo, bumagsak ang eroplano. Pagkalipas ng ilang oras, nagkamalay si Otway. Walang katapusang umaabot ang nyebe sa lahat ng direksyon. Walang senyales ng pagsadyap, walang senyales ng sibilisasyon, tanging nagyayelong hangin at mga labi na nakakalat sa ilang. Malakas pa rin ang bagyo sa labas, kaya kumuha siya ng sombrerong pangtaglamig mula sa kalapit na bag para protektahan ang sarili mula sa lamig. Ang mga nakaligtas ay nasa gulat pa rin, wala sa kanila ang lubos na nakakaunawa sa nangyari, ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, lahat ay may nauunawaan na nakakatakot na bagay. Ang pagbagsak ay simula pa lamang. Isa sa mga nasugatang lalaki ay nasa malalang kondisyon. Lumuhod si Otway sa tabi niya, sinusubukang aliwin siya, sinasabihan siyang mag-isip ng mga positibong bagay at manatiling matatag dahil ililigtas siya ng mga ito ng buhay. Ilang sandali pa, tahimik na pumanaw ang lalaki sa kanilang harapan at ang realidad ng kanilang sitwasyon ay naging imposibleng baliwalain. Pagkatapos, si Otway ang humawak ng kontrol sa grupo. Sinabi niya sa kanila na kung gusto nila ng pagkakataong mabuhay, kailangan nila agad ng apoy, pagkain, at mga supply. Hindi pa malapit ang pagdating ng pagsadyap. Sa paningin ng mundo, iilan lamang sila na mga manggagawa mula sa isang malayong kumpanya ng langis. Kaya, sinimulan ng grupo ang paghahanap sa mga labi ng eroplano para sa anumang bagay na kapakipakinabang. Sa wakas ay sasapit na ang gabi, doon biglang napansin ni Otway ang isang lobo sa malapit. Sinubukan niya itong takutin, ngunit agad na naging agresibo ang hayop at sumugod papunta sa kanya. Mabuti na lang at sumugod ang iba at hinayla siya palayo bago pa lumala ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang mga lobo ay lubhang teritorial at kung may pumasok sa kanilang hunting ground, tatapusin nila ito. Mas malala pa, kayang subaybayan ng mga mandaragit na ito ang mga amoy mula sa hindi kapani-paniwalang distansya. Malamang na naakit sila ng mga bangkay ng kanilang mga kasamahan na namatay. Kaya, bago ang lahat, sinimulan munang tipunin ng grupo ang mga bangkay palayo sa kampo. Habang ginagawa ito, isang lalaking nagngangalang John ang nagsimulang kumuha ng mga pitaka at relo mula sa mga biktima. Agad siyang nahuli ni Otway at malamig na binalaan na kung hindi siya titigil sa pagnanakaw sa mga patay, magiging mas masama ang sitwasyon sa loob ng 5 segundo. Nang gabing iyon, ang mga nakaligtas ay umupo sa paligid ng apoy at sinusubukang kumain at manatiling mainit. Ngunit may narinig silang kakaibang mga tunog na umalangaw sa kadiliman. Habang nag-iimbestiga sila, napagtanto nilang napapaligiran na sila. Isang dosenang lobo ang dahan-daang lumalabas mula sa nyebe at palapit ng palapit sa kanila, nagbabala si Otway sa lahat na huwag tumakbo. Sinabi niya sa kanila na ang mga mandaragit ay tumutugon sa takot at kung tatakbo sila, hahabulin sila ng mga lobo. Sa loob ng ilang mahaba at nakakatakot na sandali, walang gumalaw. Pagkatapos, sa wakas, ang mga lobo ay bumalik sa kadiliman. Nang gabing iyon, ang mga nakaligtas ay nagpapalitan sa pagbabantay habang ang iba ay natutulog. Hindi kailanman tuluyang umaalis sa lugar ang mga lobo. Sa isang punto, habang ang isa sa mga lalaki ay naglalakad ng mag-isa palayo sa kampo, may umatake sa kanya sa dilim. Kinabukasan, nagising ang grupo at natuklas ang hindi na nakaligtas ang kanilang kasama noong gabing iyon.
Ang pinaka-nakakabahala kay Otway ay hindi kinain ang bangkay. Gusto lang silang umalis ng mga lobo, na nangangahulugang sila ay nakatayo mismo sa loob ng kanilang teritoryo. Itinuro ni Otway ang isang malayong kagubatan at sinabing kung kahit papaano ay mararating nila ang mga punong iyon, maaaring sa wakas ay magkakaroon na sila ng masisilungan at proteksyon, agad na tumalikod si John. Wala siyang tiwala kay Otway at ayaw niyang sumunod sa mga utos, pero nauunawaan ng iba na ang pananatili rito ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Bago umalis, kinuha muna nila ang mahahalagang supply mula sa mga labi ng eroplano. Sinabihan sila ni Otway na kolektahin ang mga wallet at ID ng lahat. Kaya kung mamatay man sila rito, kahit papaano ay may makakakilala rin sa kanila kalaunan. Habang naghahanap, natuklasan din ni Otway ang isang sirang baril kasama ang ilang mga bala ng shotgun. Gayunpaman, bago magpatuloy, huminto muna ang grupo at nag-alay ng isang huling panalangin para sa mga taong namatay. Pagkatapos ay sinimulan nila ang kanilang mahabang paglalakbay patungo sa kagubatan, nakakapangilabot ang mga kondisyon. Patuloy na lumalakas ang bagyo at nakakapagod ang bawat hakbang dahil sa malambot na nyebe. Kalaunan, isa sa mga lalaki ang nahuhuli sa grupo. Ilang lobo ang biglang sumugod sa kanya mula sa bagyo. Sumigaw ng tulong ang lalaki at agad na tumakbo papalapit sa kanya si Otway kasama ang iba pa. Ngunit pagdating nila, ang mga lobo ay naglalaho na pabalik sa ilang. Walang magawa ang grupo kundi ang manahimik na lang. May isa pang lalaking nawala, bigla na lang nilang natano ang isang malaking grupo ng mga lobo na tumatakbo palapit sa kanila. Nagsimulang tumakbo ang lahat ng pinakamabilis hanggat maaari sa gitna ng nyebe, at sa wakas ay narating ang mga puno. Dahil sa kagustuhang makaligtas, mabilis silang gumawa ng apoy. Pero may sumunod na kakaibang nangyari. Habang papalapit ang mga lobo sa gilid ng kagubatan, bigla silang nagsimulang maglaban. Naguguluhan, isa sa mga lalaki ang nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Otway na dumating na ang Alpha at sa teritoryo ng mga lobo, kapag may alitan sa pamumuno, ang Alpha ang laging nananalo. Dahil alam niyang may paparating na isa pang pag-atake, lumikha si Otway ng mga pansamantalang armas. Inabutan niya ang lahat ng mga hasa na patpat at sinabihan silang itali ang mga bala ng shotgun malapit sa mga dulo. Kung ang isang lobo ay lalapit ng sapat at may isang taong tatama ng sapat na malakas, ang pagtama ay maaaring magpaputok ng bala na parang baril. Sa tingin ni John ay katawa-tawa ang ideya, at noon ding sandaling iyon ay lumitaw ang Alpha Wolf. Nakatitig ng diretso ang nilalang kay John, na parang para talaga ito sa kanya, pero ayaw umatras ng grupo. Pagkatapos ng isang tensyonadong pagtititigan, sa wakas ay umatras ang Alpha sa kadiliman, ngunit ang kapayapaan ay tumagal lamang ng ilang segundo. Isa pang lobo ang biglang sumugod patungo sa kampo at inatake si John. Inihampas ni Otway ang kanyang gawang bahay na sandata, na nagpaputok ng bala at nagpahinto sa hayop bago pa ito makapagpatuloy sa pag-atake. Tiningnan ni Otway ang patay na lobo at mahinahong ipinaliwanag ang isang bagay na nakakatakot. Hindi nga iyon ang Alpha, isa lamang ordinaryong lobo. At pagkatapos, mula sa kung saan sa kailaliman ng ilang, ang buong kawan ay nagsimulang umungol ng sama-sama. Tiningnan ni Otway ang patay na hayop malapit sa apoy at napagtanto niyang wala na talaga silang ibang pagpipilian. Halos ubos na ang pagkain, niluluto ng grupo ang lobo sa apoy at kinakain ito para lang mabuhay. Habang patuloy na bumababa ang grupo sa nagyayelong lupain, isang malaking lalaking nagngangalang Burke ang nagsimulang maghirap ng husto. Ang altitude at kakulangan ng oxygen ay nakakaapekto sa kanyang pag-iisip, at halos hindi na siya makagalaw. Patuloy na binabalaan ni Otway ang lahat na nariyan pa rin ang mga lobo sa malapit, at sinusubaybayan sila sa buong oras. Hindi nila kayang huminto ng matagal. Kalaunan, nakahanap sila ng pansamantalang masisilungan at nagpasiklab ng isa pang apoy. Pagod at wasak ang damdamin, sa wakas ay nagsimulang mag-usap ng hayagan ang mga lalaki sa isa't isa. Hindi mapigilan ng isa sa kanila ang pag-iisip kung gaano nakaimposible ang kanilang kaligtasan. Ang pagbagsak ng daan-daang talampakan mula sa langit ay dapat sanay agad na pumatay sa kanilang lahat. Marahil, sa ilang baluktot na paraan, hindi sila pinabayaan ng kalikasan para ipakain lamang sa mga mandaragit na ito kalaunan. Ngunit napansin ni Otway na may isa pang malakas na bagyo na paparating. Nagbabala siya sa lahat na kapag namatay na ang apoy, ang lamig pa lamang ay maaaring pumatay sa kanila bago mag-umaga. Pagsapit ng umaga, lahat ay nababalot ng sariwang nyebe. Sinubukan ni Otway na gisingin ang iba, ngunit hindi sumasagot si Burke. Nang gabi, tahimik siyang tinangay ng nagyayalong panahon, pinatigas na parang yelo, muling nagpaalam ang grupo at nagpatuloy sa pag-alis. Hindi nagtagal, narinig ni Otway ang lagaslas ng tubig sa malapit.
Kasunod ng ingay, natuklasan nila ang isang ilog sa di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Isa sa mga lalaki ang nagboluntaryong magtali ng lubod sa kanyang sarili at unang tumalon patawid. Kahit papaano, ligtas siyang nakarating sa kabilang panig. Ngayon, ang iba ay kailangang tumawid ng paisa-isa gamit ang lubod. Nauna si John ng matagumpay. Samantala, inamin ng isang lalaking nagngangalang Tolget na takot siya sa matataas na lugar at gusto niyang maging huli sa pagtawid. Nang sa wakas ay dumating na ang kanyang pagkakataon, nang nasa kalagitnaan na siya ng pagtawid, biglang nahulog ang kanyang salamin sa kailaliman sa ilalim niya. Pagkatapos, dumating ang sakuna. Naputol ang lubod. Marahas na bumangga si Tolget sa mga puno sa ibaba at naglaho sa ilang. Ang iba ay nagmamadaling bumaba ng bundok upang hanapin siya, ngunit nang sa wakas ay marating nila ang ibaba, wala na siya. Kinaladkad siya palayo ng mga lobo bago pa man sila makarating doon. Ngayon, 3 lalaki na lang ang natitira. Lumalala na rin ang kalagayan ni John. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga nakaligtas sa pagsulong patungo sa kagubatan. Kalaunan, narating nila ang isang ilog, ngunit halos hindi na makatayo si John. Habang nakaupo sa tabi ng tubig, tahimik niyang sinabi sa iba na dito na nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Sa halip na mamatay habang tumatakbo ng takot, mas gusto niyang gugulin ang kanyang mga huling sandali ng payapa sa kabundukan. May kakaiba at nakakalungkot na dulot ang paraan ng pagkakasabi niya. Karaniwang pumupunta ang mga tao sa mga lugar na tulad nito para sa kagandahan, pakikipagsapalaran, at kalayaan. Ngunit para sa kanya, ang ilang na ito ang naging lugar kung saan nauubos ang kanyang buhay. Tumanggi si Otway na iwan siya at iminungkahi na buhatin siya, ngunit agad na isinantabi ni John ang ideya. Bago magpaalam, iniabot ni John kay Otway ang relo niya, na may laman na GPS tracker. Kahit na sinubukan siyang kumbansihin ng 2 lalaki sa huling pagkakataon, hindi pa rin nagbabago ang isip ni John. Sina Otway at Henricks ay nagpatuloy sa pagsulong ng mag-isa. Habang naglalakad sila, sa wakas ay nabanggit ni Henrik ang isang bagay na nasaksihan niya kanina. Isiniwalat niya na noong gabi bago sila sumakay ng eroplano, palihim niyang nakita si Otway sa labas na may dalang rifle na sinusubukang wakasan ang sarili niyang buhay. Bahagya na hindi nakapag-react si Otway, ngunit bago pa man nagpatuloy ang pag-uusap, hinabol na sila ng mga mababangas na hayop sa kagubatan. Tumakbo ang 2 lalaki para iligtas ang kanilang buhay, habang tumatakas, tumalon si Henrik sa ilog at tinangay ng malakas na agos. Agad na sinugod siya ni Otway, desperadong sinusubukang hilahin siya palabas. Nakulong ang binti ni Henrik sa pagitan ng mga bato sa ilalim ng tubig, ginagamit ni Otway ang lahat ng mayroon siya para palayain siya. Siya ay humihila, nagpupumiglas, sumisigaw, at ayaw sumuko. Malayo sa kanilang tahanan, sa kaibuturan ng nagyayalong ilang na ito, naging kwento na lang si Henrik, mag-isang gumapang pabalik sa pampang ng ilog si Otway. Ngayon ay wala nang natitira, sa wakas ay tumangala si Otway at same time na nanalangin. Sinabi niya sa Diyos na ginugol niya ang buong buhay niya sa paniniwala at pagsunod. At ngayon, sa pinakamasamang sandali na maiisip, lubos niyang kailangan ng tulong. Gayunpaman, patuloy pa rin siya sa paglalakad. Sunod-sunod na masakit na hakbang ang isinusulong niya sa mas malalim na bahagi ng ilang, kinakausap ang sarili para manatiling may malay, hanggang sa kalaunan, maging si Otway ay umabot na sa kanyang limitasyon. Bumagsak siya sa nyebe at nagsimulang maghanap sa mga pitaka ng mga lalaking namatay sa tabi niya. Sa loob ay may mga litrato ng mga asawa, anak, at pamilyang naghihintay sa kanilang tahanan, at bigla na lamang, ipinaalala sa atin ng pelikula ang isang mahalagang bagay. Hindi lang basta mga manggagawa ang mga ito. Lahat ng lalaking iyon ay lumalaban para mabuhay para sa taong mahal nila. Tinamaan ng husto si Otway sa realisasyong iyon, ngunit bago pa niya ito maproseso pa, nakaramdam siya ng paggalaw sa malapit. Dahan-dahan, nagsisimulang lumitaw ang mga lobo mula sa ilang na nakapalibot sa kanya. Isa-isa, tuluyan siyang pinalibutan. At sa wakas, lumitaw ang alpha. Sa sandaling humakbang ito pasulong, ang iba pang mga lobo ay umatras, naiwan na lamang silang 2 na magkaharap ng walang imik. Alam na alam ni Otway ang ibig sabihin nito. Ito na ang katapusan, pero pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, ayaw pa rin niyang mamatay nang hindi lumalaban. Kaya, naghanda siya para sa isang huling laban, ibinalot ang mga basag na bote at matutulis na bagay sa kanyang mga kamao, tumayo siya ng matangkad sa harap ng alpha at sinabing hindi siya luluhod hanggang sa kamatayan. At dahil sa nagyayelong ilang na nakapalibot sa kanilang 2, nagtapos ang pelikula sa isang huling di malilimutang paghaharap, na nag-iiwan sa atin na parang mga tanga, hindi alam kung sino ang nanalo sa labanan. At dito na natatapos ang ating recap. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video,
Huwag mong kalimutang patunugan ang notification bell. Salamat sa panunood.